Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Si Haring Gusting sa tiyan ng buwaya. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Okay, ayos na yan. Ano kaya ang isusunod kong isulat? May gusto akong isulat na fantasy. Pero baka magkataong makikinig si Itay Gusting ng drama at marinig niya yung kwento. Ay, magiging masama na naman ako niyan. Lalo na at siya pa ang bida. Naalala ko yung sinulat kong tungkol sa matandang nilunok at iniluwa ng buhaya. Grabe talaga yon. Si Itay Gusting ang inilarawan kong matanda doon. Kung bakit naman ganun ang ginawa ko doon. Di ko na maalala. Ang maalala ko lang, nagalit si Rosa sa akin dahil doon. Naikonekta noon yung kwento ko sa mga kurakot na opisyal sa gobyerno. Yung mga tinatawag nilang buhaya. Pero parang walang malinaw na naging ending yung kwento ko na yun. Ay, eto na naman. Darating na naman ang isa pang buhaya. Buhaya ng antok. Pero kailangan ko tong labanan. Wala na naman akong matatapos kung uunahin ko ang tulog. Anong sinabi mong napanaginipan mo, Dom? Ikaw, isa ka daw prinsesa na nawala. Ano? Wow, ah. Isa akong prinsesa sa panaginip mo? Oo, Rosa. Nawawala ka daw. Tinago ka daw ng isang matandang babae na nakatira sa kuweba. Ano, Dom? Ah? Pinapatawa mo naman ako, Doming. Kung magkwento ka, parang hindi panaginip ang sinasabi mo. Totoo, Rosa. Parang hindi lang panaginip. Kaya hindi ko makalimutan. At saka, Oh,
Bakit? Parang hindi ka na makapagsalita. Tsaka, bakit? Makati ba ang batok mo at kamot ka ng kamot? Hindi ko alam. Dahil sa panaginip ko parang hindi ko na alam paano i-end ang sinusulat kong kwento. Ano? Style mo. Oo, Rosa. Anong koneksyon ng panaginip mo sa sinusulat mong kwento? Hindi ko maintindihan. Basta. Hindi din ako makakapag-isip kung ano din naman ang mangyayari sa napahamak na prinsipe. Inaantok pa ako. Dahil dyan, meron akong nakikita na solusyon sa pinoproblema mong yan, Dom. Ano naman ang solusyon niya? Umidlip ka muna. Pero bago yan, i-concentrate mong isipin ang tungkol sa mga napanaginipan mo. Ano? Ikaw talaga, Rosa. Oo naman. Malay mo kung matuloy yung panaginip mo hanggang ending, o di meron ka ng ending sa kwentong isinisulat mo. Hindi ba? Ikaw talaga. Sige na. Ituloy mo nang magsulat. O di kaya naman, umidlip ka muna. Alam kong hindi ka din makakapagsulat niyan dahil hinaantok ka. Tulog ang solusyon dyan, Dom. Ano? At para ma-enjoy mong umidlip, iwan muna kita. Pupunta ako kina inay. Sabi ko na nga ba Oo. Alam ko naman Naiintindihan kita. Nahihiya ka lang na sabihin na inaantok ka. Kaya iwan muna kita at nang makatulog ka. Baka sakaling magka-ending na yung sinusulat mong kwento. Prinsesa Rosita. Anak kong prinsesa, magsalita ka naman. Inang Reyna, bakit ganun ang ama kong hari? Hindi ako importante sa kanya. Huwag mong sabihin iyan. Dahil higit ang pagpapahalaga ng ama mong hari sa iyo. Hindi ko ramdam iyan. Wala akong maramdaman na pagpapahalaga niya sa akin. Kaya mabuti na lang sanang hindi ako inuwi ni Ginoong Domingo. Ano? Opo, Inang Reyna. Mas mabuti na lang sanang tumira ako sa labas ng kaharian. Huwag mong sabihin yan, Prinsesa Rosita. Ikamamatay ko kung hindi na kita makikita. Inang Reyna, mahal ko si Ginoong Domingo. Pero hindi siya gusto ng ama mong hari, Gustingok. Hindi niya yun gusto na ibigin mo dahil isa lamang siyang naligaw na sundalo. Hindi siya naligaw, Inang Reyna. Dumating siyang nagpresenta na maging sundalo dito sa kaharian. Meron namang pagkakakilanlan sa kanya, kaya hindi siya naliligaw. Ay, hala-hala. Sige, tama na yang usapan na yan. Baka biglang dumating ang ama mong hari at marinig niya ang pinag-uusapan natin. Pagagalitan na naman niya tayo. Imbis na magpasalamat ang amang hari dahil nakabalik ako dito sa kaharian at naibalik pa ang nawawala kong sandalyas. Prinsesa Rosita. Pero hindi siya natuwa at pinalayas niya pa si Ginoong Domingo. Ay, yan naman ang mali sa ama mong hari. Dahil kung ano ang sinabi niya, hindi mababali.
Kung hindi babalik si Ginoong Domingo, hahanapin ko siya. Ano? Opo, Inang Reyna. Hahanapin ko si Ginoong Domingo kung hindi ko siya mahintay na bumalik. Pero lalong magagalit ang ama mong hari kapag gawin mo yan. Kahit itakwil pa niya akong anak, Inang Reyna. Kahit wala na din akong mamanahin, basta makasama ko lang ang minamahal kong si Ginoong Domingo. Nakatugon ng buhay ko. Mahal na hari! Mahal na hari! Wala na si Prinsesa Rosita. Ano? Bakit? Anong nangyari sa anak kong prinsesa? Hindi ko na mapigilan. Lumayas na siya. Ano? Saan? Saan siya nagtungo? Hahanapin daw niya si Ginoong Domingo. Ano? Anak ng buhaya. At saan naman niya hanapin ang anak ng buhaya? Yung tao yun. Ano pong sabi niyo, mahal na hari? Anak ba ng buhaya si Ginoong Domingo? Huwag kang kung ano-ano ang tinatanong mo. Kawal kanot! Kawal kanot! Mahal na hari, wala po si Kawal Kanot. Anak ng buhaya. Bakit? Saan siya nagtungo? Sinundan niya si Prinsesa Rosita. Kinakabahan ako, mahal na hari. Ang dami mong sinasabi na hindi ko maintindihan. Hala, humalis ka na sa harapan ko. Alis! Ay, opo, mahal na hari. Takbo, dama! Ay, salamat naman at umalis ng mapanuksong dama na yun. Ay, nailayo na naman ako sa pagkakasala. Pero, si Prinsesa Rosita, ay saan na naman kaya siya nagtungo? Saan naman niya hanapin si Kawal Domingo? Itapos na namang... Ay, hindi maaring magkita sila. Lakad ako ng lakad nang walang katapusan. Ngayon, nandito na ako sa gubat. Dito rin kaya? Hindi na sana ako umalis ng karihan ng gustiso. Dahil alam kong mahal na mahal ako ni Prinsesa Rosita. Pero kailangan kong mahanap ang kaibigan kong buhaya. Patuloy lang akong maglalakad. Baka sakaling mahanap ko ang buhaya. Baka sakaling pumayag siyang sakyan ko ang likod niya para di na ako mapapagod maglakad. Oo nga pala. Saan na naman din kaya si Buruka? Saan na naman kaya siya nagsususuot nung sumigaw si Haring Gustingok? Pagod na ako. Malayo na ang narating ko. Tinig ni kaibigang buhaya yon. Kaibigang buhaya! Asan ka? Hindi naman na sumasagot. Ikinakausap kong parang tao yun dati. Buhaya! Asan ka? May kaluskos sa di kalayuan. Siya na yan. Narinig niya ang sigaw ko. Kaibigang buhaya? Oh, kaibigang buhaya, mabuti at nahanap na kita. Oo naman. Ako nga si Baya. Gaya ng nakikita mo.
Oo, nakita na kita, kaibigang buhaya. Pero parang lalo kang lumaki. Oo naman. Ikaw talaga. Mabuti naman at nakakapag-usap tayong parang magkumpare lang. Oo naman. Pero wala man lang bang malagok na alak. Ha? Walang alak dito sa kagubatan. Pero huwag kang mag-alala. Isang drum na alak ang ibibigay ko sa'yo kung makabalik tayo sa kaharian ng Gustisop. Magugulat ang mayabang na hari. At sigurado, pahahalagaan niya lahat ng hiling mo. At ngayon, dahil magkaibigan at magkumpare na tayo, maaari na bang pumwesto ako dyan sa likod mo? Sasakay na ako sa likod mo para hindi na ako mapagod sa kalalakad. Oo naman. Yan lang pala. Huwag kang maya, Doming. Kahit pahumiga ka at matulog ka pa sa likod ko, walang problema. Kahit na managinip ka pa. Pwede, kaibigang buhaya? Pwede. Isa lang naman akong buhaya. Sige. Sumampa ka na sa likod ko at tara na sa gusto mong puntahan. Tara na, Kawal Domingo. Ayos! Buhaya ako na nakikita mo ngayon. Pero sigurado akong hindi mo pa ako kilala. Ano? Madaya si Boroka dahil hindi niya ako ipinakilala sa'yo bago niya ako isinama sa pagbalik mo sa kaharian ng Gustisop. Naibalik na ang sandalyas ni Prinsesang Rosita sa kaharian ng Gustisop. Ngunit may lihim iyon na hindi pa naisiwala. Anong lihim yan? Malalaman mo din. Sabihin mo sa akin, saan tayo patungo? Balik tayo sa kaharian ng Gustisop. Itakas natin ang pinakamamahal kong prinsesa. Pwede ba? Yan lang naman pala. Pwede! Kung gayon, nasaan na si Prinsesa Rosita Dama Calatuzzi? Suot na niya ang sandalyas niya. Maaaring nakarating na siya kung saan nagtungo si Ginoong Domingo. Pambihirang anak ng buhay na yun. Ano na lang ba ang nakita ng anak ko sa kanya? At parang tuko na lang ito kung makakapit sa kanya. Baka ang pagkakisig niya, mahal na hari. Ha? Para na rin ang pagkakisig ninyo ang nakita ni Reyna Sofing. Pero sa hitsura ni Reyna Sofing, kung mas maaga kitang nakita, Dama Dinuzzi, baka ikaw ang naging ina ni Prinsesa Rosita. Hayan ka na naman. Makisig at mahal na Haring Gustilo. Hindi ka na nagagandahan kay Reyna Sofia, ganun ba? Dati na siyang hindi kagandahan sa paningin ko.
Pero tiniis ko lang dahil wala na akong ibang maligawan noon. Talaga? At sa akin kayo nagagandahan? Mahal na hari? Oo, pero hindi na pwede. Hindi ko na basta-basta pwedeng palitan si Reyna Sofia dahil meron na si Prinsesa Rosita. Oo, pero maaari mo namang dagdagan gaya ng sinabi mo sa akin dati. Ah, Hindi ba? ah, Oh, magkakaanak ka ng isa pang prinsesa na ako ang ina. O di kaya namang isang prinsipe na ako ang ina din. tama ng usapang yan. Huwag mo akong tuksuhin dahil baka hindi kita mamalayang kalad ka rin dito sa aking trono. Ay, hindi na ako magsasalita pa kung ganun, mahal na hari. Kung wala na po kayong naisabihin pa, babalik na ako sa pwesto ko bilang tagapagmasid ni Reyna Sofia. Kahit huwag mo nang bantayan si Reyna Sofia, wala ka naman yatang makukuhang ebidensya sa kutob ko sa kanya. Talagang wala, mahal na hari. Umalis ka na. At medyo hindi na naman magandang pakiramdam ko sa'yo. May nag-aalam. At hindi ko maintindihan ang nararamdaman kong parang apoy. Ay! Baka mapaso ako. Ay, diyan na kayo, mahal na hari. Alis na ako. Ay, walang hiyang pag-ibig. Iba talaga ang pakiramdam ko tuwing nakikita ko. Pero hindi pwedeng magkasala ako sa asawa kong Reyna. Pero si Prinsesa Rosita, saan na kaya ngayon? Kailangang mahanap na siya ng mga kawal ko. Hindi ako papayag na mahulog siya sa kamay ni Kawal Domingo. Ay, yon ang hindi ako papayag sa anak ng buhaya. Si Ginoong Domingo na nakasakay sa likod ng boya. Kawal Domingo! Bakit ka nagbalik, ha? Pinalayas ka na ng mahal na hari. At bakit sumakay ka pa sa likod ng isang buhaya? Bumalik ako. Kasama na ang buhaya. Ang buhayang ito ang magpapatunay sa pagmamahalan namin ni Prinsesa Rosita. Ano? Sige na, kapwa kong kawal. Ipahayag mo na ang aming pagdating. Oo, Kawal Domingo. Ha? Ngumanga ang buhaya. Huwag! Huwag mo akong sangkapan! Huwag! Ano kasi ikaw ang ganot? Sasaktan ka na ng buhaya kung hindi ka pakikilos. Oo, Kawal Domingo! Mahal kong hari, naramdaman ko ang pagbalik ni Ginoong Domingo dito sa karyan. Kaya nagbalik na din ako. Anak ng buhaya. Buhaya ang pumasok sa plaza. At nakasakay si Kawal Domingo sa buhaya. Opo, amang hari. Halik kayo dito sa harapan ng ama kong hari, Ginoong Domingo. Prinsesa Rosita. Ay, salamat naman at nandito ka na. Opo, Inang Reyna Sofia. Nagbalik ako dahil naramdaman ko ang pagbalik din ni Ginoong Domingo dito sa palasyo. At totoo nga, narito na nga siya at nakasakay pa sa likod ng buhaya. Andyan na ang anak ng buhaya. Nariyan na si Ginoong Domingo at ang buhaya. Nakapagtataka. Nakasakay si Kawal Domingo sa likod ng buhaya. Magandang balita para sa inyo, Haring Gustingok at Reyna Sofia. Kasama ka na, mahal kong Prinsesa Rosita. Sabihin mo na agad kung ano yung balita mo, Kawal na Domingo. Bago ko ipasundot kay Kawal Kanot iyang mulagat ng sinakyang mong buhaya. Magsalita ka na, Kawal Domingo.
Mahal kita, Ginoong Domingo. Pinapahalagan din ako ng mahal na hari. Kaya huwag kang matakot sa kanya. Manahimik ka, Prinsesa Rosita. Itong sinakyan kong baya ang magpapatotoo ng mga nakikita at naririnig ninyo ngayon. Ha? Dumilat ang mga mata ng may mga mata. Ha? Dama ng lahat ng dama. Durian. Prutas ng lahat ng mababahong prutas. Ngalan ng lahat ng mga ngalan. Nakaw-nakaw sandalyas. Balik-balik suot Prinsesa Rosita na pinakamaganda sa lahat ng mga magaganda. Baya! Nganga! Ngumanga ang buhaya. Higupin mo! Huwag! Haring Gustingok! Ay, sinakmal ng baya si Haring Gustingok! Amang hari! Nandito ka sa tiyan ko. Pasalamat ka at nasikmura kitang lunukin. Naaalala mo ba? Walang buhaya na gustong lumunok sa'yo, Gusting. Naaalala mo? Pero ngayon, pikit mata kitang nilunok. Nilunok din lang ng baya. Si Itay Gusting? Nasikmura din ng buhaya, nalunukin? Ay, mali yata yun na ending ng kwento ko. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!